Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Narito kami muli sa pagsamba. Salamat po sa kabila po ng aming kalagayan. Patuloy namin na isasagawa ang mga pagsamba sa tulong po ng teknolohiya. Salamat po. Patuloy mong ibinibiyaya sa amin ang paraan at pagkakataon para patuloy ka namin sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal mong pangalan. Salamat, Ama. Salamat po. Hanggang ngayon, nakaharap kami sa iyo. Napakaraming mga tao na napapahamak araw-araw. Nagkakagulo ang mundo dahil natutupad sa aming panahon ang sumpa mo sa daigdig. Laganap ang digmaan, iba't ibang kaguluhan, mga kalamidad at mga salo. Lalong lumulubha ang kahirapan dahil ng maraming tao ang kahirapan. Salamat po. Salamat po, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy na ipinagkakaloob ang iyong mga biyaya. Namumuhay kami ng maayos at marangal. Higit sa lahat, namamalagi sa amin ang matibay na pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, namamalagi sa puso namin ang pagpapahalaga sa paglilingkod sa iyo, lalo na sa mga pagsamba. O Diyos, wala kaming kayang itumbas sa lahat ng iyong mga kabutihan. Maliban na lamang ang buhay namin at lakas habang ibinibigay mo sa amin, gagamitin namin sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami tatalikod. Hindi kami uuro. Pagpapatuloy kami sa mga paglilingkod sa iyo. Magsisikap kami na maitaguyod ang dahilan ng pagtawag mo sa amin bilang mga lingkod mo. Patuloy naming bibigyan ng kapurihan ang iyong banal na pangalan. Panginoong Hesus, salamat po ng marami sa iyo. Di mo kami iniiwan. Ikaw ang laging umaalalay sa amin sa paglalakbay. Lagi mong ginagabayan ang aming mga paa. Lagi mong sinasanglawan ang aming mga puso. Kaya sa gitna po ng madilim na sanlibutan ito, patuloy po na kami naglalakbay sa liwanag ng iyong mga salita. Itong aming patnubay upang kami makarating sa piling mo. Napakahalaga nito sa buhay namin. Itong pinakamimiti namin. Isang araw mula ngayon ay makapanahanan kami sa bayang banal. Panginoong Jesus, maawa ka po. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba.
Pinupuri ka ng aming mga kaluluwa. Ama, muli namin sasaliwain ang leksyong itinuro ng kapatid na Iranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Gabay at sanglaw namin sa buhay habang kami narito sa daigdig. Maawa ka po, patuloy kaming gawing mananampalataya. Patuloy na isabuhay po namin ang iyong mga salita para kami makapamalagi sa daan patungo sa kaligtasan. Ama, lubos ang aming pagtitiwala, narinig mong aming mga panalangin. Sa pagsamba namin, mamamalagi ka sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid. Kaya po sa maraming tao sa mundo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nag-uukol ng mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng ating mga paglilingkod sa Diyos o sa kapakanan ng ating kaluluwa. Higit sa mga bagay na material. Saksi po sila sa ating pagtatalaga sa mga pagsamba. Sa mga pagsisikap na mabuhay ng matuwid o ayon sa mga aral ng Diyos. Hindi po natin alintana kahit na mamuhunan tayo ng mga pagsasakit, pasakripisyo at pagtitiis. Magawa lamang po natin ang kalooban ng Diyos. Bakit natin ito ginagawa at nagagawa? Kapagkat itinuro at naunawaan po natin kung ano ang tao. Bakit nilalang ng Diyos ang tao? At kung ano ang kanyang kaukulan. Paano po inilarawan ng Biblia kung ano ang tao? Genesis 2:7 ang sabi ng Biblia, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ano po ang mangyayari sa tao kapag binawi ng Diyos ang hininga ng buhay na kanyang ibinigay? Sa Job 34:14-15, sabi ng Biblia, kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay. At sa alabok ang kanilang tubo. Sa Ecclesiastes 12:7, mga kapatid, sisingis lang po natin, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Makatuwid, hindi namamatay ang espiritu. Alin ang namamatay sa tao? Sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya magkaiba ang espiritu at ang kaluluwa. Ang espiritu ay hindi namamatay, kundi nagbabalik sa Diyos na siyang nagbigay. Nililinaw natin ito, mga kapatid, kasi mali at labag sa aral ng Biblia ang paniniwala ng maraming mga tao sa mundo na ang kaluluwa at ang espiritu ay iisa at namamatay. Hindi. Ang espiritu ay iba sa kaluluwa. Ang espiritu hindi namamatay, nagbabalik sa Diyos. Alin ang namamatay? Ang kaluluwa na nagkakasala. Ang pisikal na katawan na mula sa alabok, anong nangyayari? Sa alabok ang kanilang tubo. Yun ang sabi ng Biblia. Di ba? Kanina. Kaya nga, sa ikalawang Tesalonica 5:23, tatlo ang sangkap na bumubuo sa ating buong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan o ang laman na mula sa alabok.
na magbabalik din sa alabok pag namatay na. Sa ano ikinulad ng Biblia ang tao? Unang Pedro, 1:24. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Ang lahat ng kalwalhatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas. Ang damo po at ang bulaklak ng damo ay hindi mananatiling buhay at sariwa. Hindi ito magtatagal, magpakailanman sa daigdig. Ganito rin po ang tao. Ang buhay niya ay may limitasyon. Darating po ang sandali na siya'y mamamatay. Kahit pa maalam siya, mayaman, makapangyarihan, ay papanaw din siya at babalik sa alabok. Ito bang katawang panlupa na may kamatayan ay maaaring magmana ng kaharian ng Diyos? Hindi. Malinaw ang pahayag ng Biblia sa unang Korinto 15:50, ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian. Kaya sa ating katawang ito na taglay ngayon, hindi tayo makapananahan sa bayang banal. Ang ating katawang panlupa, itong nasa atin ngayon, ay para lamang dito sa daigdig. Habang tayo po ay nabubuhay. Dito makapananahan sa kaharian ng Diyos o sa bayan ba? Kaya kung nagsisikap ang tao para sa mga bagay na panlupa, alin ang lalong dapat nilang pagsikapan? Ang mga bagay na makapaghahatid sa kanila sa kaharian ng Diyos at ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. Dito tayo naiiba bilang mga tao ng Diyos, mga kapatid. Ang mga tao sa mundo, karaniwan. Ang pinag-uukulan lang nila ng malaking panahon at ng kanilang buhay at lakas ay yung para lang sa buhay na ito, yung para sa daigdig. Hindi nila alam ang kaukulan ng tao. Kaya sa ating panimula kanina, alam natin tayo ng mga tao ng Diyos. Alam natin kung ano ang tao. Kung ano kaukulan ng tao. Bakit nilalang tayo ng Diyos? Hindi tayo nilalang ng Diyos para lang mabuhay sa daigdig na ito. Ang tao po'y itinalaga ng Diyos na makasama niya sa kanyang kaharian pagdating ng takdang panahon. Subalit mayroong gagawin ng tao para ito'y magkaroon ng katuparan sa buhay niya. Ano yun? Habang nasa atin ang buhay na ito, na may kamatayan, at habang ang katawang ito na may hangganan at babalik sa alabok, pagdating ng kamatayan, dapat natin gamitin ang ating buhay at katawan sa paglilingkod sa Diyos habang nasa atin. Ano-ano ang halimbawa? Pagtatalaga sa mga pagtamba, ang pagsunod sa mga aralan, pagtataguyod ng malinis at matuwid na pamumuhay, ang pag-ibig at pagtulong sa mga nangangailangan at iba pa. Tayo papayag ng mga bagay na ito ay hindi po natin magawa dahil sa pagkaabala sa hanap buhay, sa paghahangad ng mga bagay na panlupa at pag-iintindi sa mga pansariling kapakanan. Wow. Kasi kung ganyan din tayo, Iglesia ni Cristo tayo, pero mas abala tayo para sa buhay na ito, para din hindi natin natutunan yung yung karunungan ng kung ano ang tao. Kaya tayo bilang mga Iglesia ni Cristo, kaya mas higit natin binibigyan halaga ang paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, nasa atin ang karunungan. Nauunawaan natin kung ano tayo, kung ano ang ating kaukulan. Kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Bakit po ipinasya ng Diyos na ang ating natawang panlupa ay hindi makapananahan sa kanyang kaharian?
Ano po ba ang likas na kalagayan ng tao o ng laman? Roma 7:25, ang sabi ng Biblia, sa aking laman, ako'y alipin sa kautusan ng kasalanan. Ano masamang nagagawa ng taong alipin ng kasalanan? Sa 8:7, sabi ng Biblia, ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Pa po sa pasimula, ang pinaglilingkuran at sinusunod ng tao ay ang kanyang katawan na alipin ng kasalanan. Kaya nga ang mga unang tao ay nanilalang ng Diyos itinakwil ng Diyos di ba? Si Adan at si Eva. Sa pasimula, nilalang sila, ang kaukulan nila para sa Diyos, maglingkod, sumunod sa Diyos. Hindi nila sinunod ng Diyos. Nilapag nila ang utos ng Diyos, sinuway nila. Itinakwil sila ng Diyos. Pinalabas sila sa halamanan ng ito. Kasi nga, noon pa, ang pinaglilingkuran at sinusunod ng tao kung ano ang gusto ng kanyang katawan. So ang dahilan kaya ang laging nasusunod ng tao ay ang kasalanan sapagkat ang kanyang laman o katawan ay alipin ng kasalanan. Ano po masamang ibinungan nito? Ang tao ay laging sumasalungat at lumalabag sa mga kalooban ng Diyos. Ano ba ng kanyang nasain? At nagbibigay kasiyahan sa kanyang katawan ay kanyang pinagbibigyan. Kaya paano tatanggapin ng Diyos ang tao na nakikipag-alit o nakikipaglaban sa kanya? Tatanggapin ba ng Diyos yun? Hindi. Kaya ano pinasya ng Diyos? Ang pisikal na katawan natin ay hindi makapananahan sa kanyang katawan. Ano po magiging hantungan ng taong pinaghaharian ng kaisipan ng laman? Roma 8:6, ang sabi ng Biblia, ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Aling kamatayan po? Ang ikalawang kamatayan. Kamatayan sa dagat-dagatan ako'y sa araw ng pag-ukom. Kaya ang mga taong nananatili sa kalagayang alipin ng kasalanan at pinaghaharian ng kaisipan ng laman ay hindi maliligtas. Paano magagawa ng tao na makawala sa pagkaalipin ng kasalanan at makatakas sa kamatayan sa apoy? Alin ang maghahatid sa tao sa tunay na buhay? Roma 8:6, magandang balita, ang sabi ng Biblia, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mga kapatid, pinuulit po namin, hindi sapat na tayo naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailangan natin pigilan ang kaisipan ng laman na makapaghari sa ating buhay. Kailangan po natin supilin ang ating katawang laging nagnanasa ng kasalanan. Paano? Buhay natin, mga aral ng Diyos. Labanan po natin at daigin ang anumang hilig ng katawan, gaya ng paglalasin, pakikiapid, pagsusugal, at lahat ng uri ng kasamaan. Huwag tayong masangkot sa anumang mga illegal na gawain. Huwag babaling sa masamang hanap buhay, sa katiwalian. Pagnanakaw, sa pandaraya, sa korupsyon. Ano po dapat at kailangan makapaghari sa ating buhay upang magmana ng buhay na walang hanggan at makapanahan sa bayang banal. Ang dapat maghari sa buhay natin ay ang mga kautusan ng Diyos. Ito po ang maging saligan ng ating pamumuhay, ang pagsunod sa mga ipinagagawa ng Diyos. Sana mga kapatid, ganito tayong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon sa pagsambang ito. Napakahalaga lalo sa panahong ito na ang mundo ay nagdaranas ng krisis. Dahil napakataas ng presyo ng langis. Bunga ng digmaan sa Middle East. Lahat halos ng mga bansa sa buong mundo ay apektado ng pagtaas ng gasolina, LPG at iba pang produkto ng langis. Ito po ang dahilan ng pagtaas din ng mga bilihin, mga pangangailangan sa tahanan. Kaya ang maraming mga tayo problemano. Diba? Nagkakagulo. Kaya napakahalaga sa panahong ito ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi natin po problemahin
ang pinoproblema ng mga tao ng sanlibutan. Yung nangyayaring krisis sa mundo, hindi natin o problemahin. Bakit? Hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Pangako niya yun. Opo, tayo ang bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pero hindi na sapat na tayo kabilang lang sa bayan ng Diyos. Kailangan. Baka sa panahon natin, Iglesia ni Cristo ka na matuwid. Nagsisikap mabuhay ng malinis. Laging sumusunod kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Anong dahilan para pabayaan ka ng Diyos? Wala. Kahit ikaw ay nasa gitna ng digmaan, ang Diyos ay kikilos para ikaw ay ipagsanggalang. Kahit magtagutom sa buong mundo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ihatid sa iyo ang kailangan mo. Hindi ka magugutom. Sa lahat, mga kapatid, tiyak na ang ating magiging hantungan ay ang buhay na walang hanggan. Bakit natin natitiyak na ang wakas na hantungan ng Iglesia ni Cristo na masunurin ay ang buhay na walang hanggan? Sapagkat nung itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Iglesia o Iglesia ni Cristo, ay ipinahayag niya ang katotohanan ng ipinangako niya. Mateo 16:18 ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Hindi ibig sabihin hindi na mamamatay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngunit kapag sila'y namatay, hindi makapananaig sa kanilang kamatayan. Hindi sila mamamalaging nandun sa libingan. Bakit? Sapagkat sa araw ng paghukom ay muli silang bubuhay. Sila ang tinutukoy sa unang Thessalonica 4:16. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ang kay Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Paano ang ikalawang kamatayan? Ay hindi rin ito mananaig sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat sa unang Thessalonica 4:17, sa pagkabuhay na mag-uli, sasalubungin nila ang Panginoong Jesucristo sa mga alapaap, sama ng mga Iglesia ni Kristong darat ng nabubuhay pa, upang manahanan sa kaharian ng Diyos magpakailan-kailan. Napakadakilang biyaya na tinamo natin bilang mga Iglesia ni Cristo. Wala tayong pwedeng itumpa. Wala tayong pwedeng ibayad sa kadakilaan ng biyayang ito. Pinakadakilang kayamanan na tinamo natin. Paano tayo makapananahan sa kaharian ng Diyos? Ano gagawin ng Diyos upang makapanirahan tayo sa piling niya sa bayang banal? Sa unang Korinto 15:51-54, sabi ng Biblia, sa pagtunog ng trumpeta sa araw po ng paghukom, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. May gagawing pagbabago. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Bakit babaguhin ng Diyos ang ating katawan? Anong pagbabago? Gagawin niyang malwalati. Isang katawang wala ng pagkasira o pagkabuti. Wala ng kamatayan. Tatamasahin natin ang buhay na walang hanggan. Doon sa kaharian. Wala ng digmaan at mga kaguluhan. Wala ng mga kalamidad at mga salot ng karamdaman. Wala ng pag-uusig. Wala ng kaapihan. Wala ng dalamhati o anumang kahirapan. Pawang kaligayahan at kapayapaan ang ating mararanasan doon.
Kaiba yun ang ating nararanasan sa buhay. Sa mundo ito'y punong-puno tayo ng kapigatian, kalumbaya, hirap ng kalooban, hirap ng isipan at katawan. Napapagod tayo. Lumuluha. Nawawala ng pag. Naranasan natin lalo sa mga panahon. Pero lahat ng ito, mga kapatid, pagdating ng sakdang panahon, papalitan ng Diyos lahat. Mawawala ang lahat ng ito. Alisin ng Diyos. Wawakasan ng Diyos. Ano ipapalit ng Diyos? Pawang kaligayahan at kagalakan at kapayapaan. Sapagkat ang makakapiling natin doon sa bayang banal ay ang Diyos mismo at ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, doon natin ituon ang ating paningin. Habang nagtitiis tayo ng mga iba't ibang uri ng kapigatin, upang mamalagi tayong matatag sa paninindigan, sa paglilingkod, at sa pagsunod sa Diyos hanggang wakas. Yung nangyayari ngayon sa mundo, huwag natin kalilimutan ng Diyos na nasa langit, laging naghihintay sa atin para tayo dumulog sa Kanya. Yung nangyayari ngayon sa mundo, hindi para sa atin. Pinararaan lang tayo ng Diyos sa daigdig na ito para tayo magsanay. Pero saan tayo nakasalaga na manirahan magpakailan-kailanman doon sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian. Nalangin tayo ng manalangin. Sa Kanya natin lagi idulog ang ating buhay. Sa Kanya natin lagi isandig Kanyang ang ating kapalaran. Maawa siya ng Ama. Muli na tayong basbasa. Pagpalain. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananala. Manamin niyo. Salamat po ng marami sa inyo. Muli mo kaming tinuruan. Sinariwa mo sa amin kung ano ang aming kaukulan bilang mga taong nilalang mo, bilang mga taong binigyan mo ng pribilehiyo. Ikaw ay aming paglingkuran. Ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Habang nasa amin ang buhay na ito, at habang kami ay nasa pisikal na katawang ito na aming taglay, gagamitin namin para ikaw ay bigyan ng kaluburan at kasiyahan. Gagawin namin ang lahat ng aming buong makakaya para matugunan ang hinahanap mo po sa amin. Upang mabuhay kami sa mundong ito na may kabuluhan. Ang buhay namin ay may paglingkod namin sa iyo. Siyang bagay lamang ang aming inihiling, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Lalo na sa mga panahong ito, merong nagaganap na krisis sa daigdig. Mga tao'y natatakot sa ano pa mang mangyayari sa buhay nila. Ngunit kami, Ama, nagmamakaawa kami sa iyo. Gawin mong panatag ang aming kalooban. Gawin mo kaming sumasampalataya sa iyong mga pangako. Sa iyo kami laging manalig at magtiwala. Mabuhay kami ng malinis at matuwid. Mabuhay kaming ikaw ang aming pinaglilingkuran.
Matugunan namin ang dahilan ng pagtawag mo sa amin. Magawa namin ang mga ipinagagawa mo sa amin. Sampalatayanan namin. Pagka nagawa namin yun ay hindi mo kami pababayaan. Napatunayan na namin ito sa mga nakalipas na panahon. Kung paano kami nakarating sa mga sandaling ito. Ikaw, Ama, ang aming naging Diyos. Ikaw ang aming naging tanggulan. Ikaw ang aming naging kanlungan at buod. Ibinagsanggalan mo kami. Itinaguyod mo kami. Sa hirap at maraming mga pagdurusa, iniyahon mo kami. Sa kahirapan ng buhay, ipinagkaloob mo ang aming pangangailangan. Sa panahon ng pagmimigati, inaliw mo kami magkakapatid. Halos hindi namin makaya ang lahat ng aming naranasan at patuloy nararanasan. Pero ikaw, Ama, hindi nagpabayad sa amin. Walang dahilan para kami ay umurong at sumalikod. Walang dahilan para kami magalinlangan sa iyong mga pangako. Maawa ka sa iyong mga anak. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Gusto na naming makarating sa iyong piling. Gusto na naming manahanan sa bayang banal. Ayaw na namin sa daigdig. Maawa ka po pagdating ng taglang panahon. Matupad sa aming lahat ang iyong ibinangako. Tumuhin namin ang buhay na malwalati sa piling mo. Kami at ang aming buong sambayan. Huwag mong pababayaan ang mga kabataan. Nakabilad sila sa maraming kasamaan. Tulungan mo silang laging maging masunurin. Tulungan mo silang maging kadiwa namin sa pagtitiis, sa pagtityaga, at sa pagsisikap na ikaw ay patuloy naming mapaglingkuran. Panginoong Yesus, maawa ka sa aming lahat. Sa iyong pagbabalik, huwag mo kaming lilimutin. Huwag mong lilimutin ang mga kabataan. Kasama naming nanindigan at nagtiis. Tulungan mo kaming lahat. Makasalubong sa iyong pagbabalik. Tanggapin namin ang buhay na walang hanggan. Habang kami nasa mundong ito, Panginoong Yesus, patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Patuloy na mapagtagumpayan namin ang lahat ng kasamaan. Huwag makapaghari sa amin ang kaisipan ng laman. Laging maghari sa buhay namin ang Espiritu Santo. Manaming Diyos, nagugulitan namin ang mga kapatid namin na hanggang ngayon ay nagtitiis ng mga pag-uusig at pagigipit. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Lalo na po ang naiwang pamilya ng kapatid na Eraño Manalo. Huwag mo silang pababayaan. Patuloy mo silang ingatan at ipagsanggalan. At patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Mga kapatid namin hanggang ngayon ay nasa bilang buwan. Maawa ka po. Dumating na sana ang araw ng kanilang pagdayo. Makapiling na po nilang muli. Kani-kanyang pamilya. Ama, nananalig kaming lubos. Binasbasan at pinagpala mo po kaming magkakapatid sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ito. Mamamalagi ka po sa amin.
sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.